Mainit na balita ngayong tanghali. Filing ng Certificate of Candidacy para sa mga tatakbong kandidato sa 2025 midterm elections deadline na ngayong araw. Ilan pang mga personalidad humabol sa paghahain ng COC. Dating CSC Chairperson Carlo Nograles at kapatid na si PBA Party List Representative Migs Nograles kapwa naghain ng COC sa Davao City. Pamilya Duterte makakalaban sa darating na eleksyon. Dating Cavite Governor John Vic Remulla nakapanumpa na bilang bagong kalihim ng Department of the Interior and Local Government. Investigasyon ng Senado kaugnay sa iligal na operasyon ng Pogo sa bansa muling ipinagpatuloy ngayong araw. Alice Guo itinurong Chinese spy umano ng isang nagngangalang Wang Fugi. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bibiyahe na mamayang hapon patungo ng Lao PDR para dumalo sa ASEAN Summit 2024. At bilang ng mga Pilipinong walang trabaho para sa buwan ng Agosto ngayong taon, muling nabawasan ayon sa Philippine Statistics Authority. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, October 8, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayon tanghali. Humabol sa huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy ang ilang mga personalidad na nais tumakbo bilang senador at party list groups. Kabilang sa mga nag-file ng kandidatura ngayong araw ang kontrobersyal na whistleblower na si Peter Jomel Advincula o mas kilala sa alias Bicoy. Si Bicoy ay ang whistleblower na nagsiwalat sa kontrobersyal na totoong narcolist sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula pa rin sa Manila Hotel, alamin natin ang latest sa last day ng COC filing kay Dante Amento live. Dante, sino-sino pa ang mga humabol sa filing ng COC dyan sa Manila Hotel? Ela, sa mga naghahabol ngayon na maghain ng kanilang kandidatura para sa national and local positions, ngayon na lamang ang kanilang pagkakataon na makapaghain ng COC. Una nga, nag-file kanina Ayala ng kandidatura ang kontrobersyal na whistleblower na si Peter Jomel Advincula alias Bicoy. Siya ang nagbulgar noon ng umano'y hakbang para mapatalsik sa pwesto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naghain na rin ng COC si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta bilang senador. Si Marcoleta ang kumukwestiyon sa pagdiskwalipika ng COMELEC sa Smartmatic para sa 2025 elections. Kabilang din siya sa nagsiwalat ng umano'y offshore bank accounts ni Garcia o ni Chairman George Erwin Garcia. Nang tanungin naman natin kung may tiwala pa ba siya sa integridad ng halalan dahil sa COMELEC naman siya naghain ng COC, sagot ni Marcoleta, tiwala naman daw siya sa komisyon. Naglabas din siya ng saloobin dahil sa umano'y pinagtutulong-tulungan siya ng kanyang mga kapwa mambabatas sa House of Representatives. May ilan ding senatorial aspirant at party list group na naghain na rin ng kanilang kandidatura ngayong araw tulad ng Tuluyan o Tulungan Tayo, Action Dapat, United Frontliners of the Philippines at iba pa. Ela, sa ilalim nga ng rules ng Commission on Elections, kapag nag-withdraw ngayon ang isang kandidato, so allowed naman ngayong araw Ela na mag-withdraw ng kanyang COC, pero dapat na ito ay personal sapagkat yun ay ang ayon sa kanilang mga panuntunan. So sa ngayon Ela, ang ilan sa mga inaabangan pa nating hahain ng kanyang COC ay si dating Senador Francis Pangilinan at ilan pang makilalang personalidad sa bansa. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Naghain na kahapon ng Certificate of Candidacy o COC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayon din ang kanyang mga anak na sina Congressman Paulo Pulong Duterte at ang incumbent mayor ng Davao City na si Sebastian Baste Duterte. Samantala, matunog na magiging katunggali ng dating Pangulo sa
Mayoralty race ang kabibitiw lang sa pwesto bilang chairperson ng Civil Service Commission na si Carlo Nograles. Ang detalye sa ulat ni Marisol Montaño. Ganito ka-intense ang Certificate of Candidacy o COC filing dito sa Davao, lalo nang dumating si dating Pangulong Rodrigo Duterte upang magpasa ng kanyang kandidatura sa mayoralty race sa Davao City. Kaya ng nauna nang ipinahayag ng dating Pangulo, magiging running mate niya ang kanyang anak na si incumbent Mayor Sebastian Baste Duterte na tatakbo bilang Vice Mayor ng lungsod. Nagpasa rin ng kanyang COC si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Elijah Manuel Pipito sa pareho pa ring posisyon. Ayon kay Attorney Pipito, nasa Maynila ang kongresista kaya hindi siya personal na nakapag-file ng kanyang COC. Kasama din sa nag-file ng COC ay si Omar Duterte bilang kongresista sa 2nd District at Melchor Kitain Jr. bilang konsehal sa 1st District. Ayon kay Baste, masayaan niya siyang tumakbo ang kanyang ama. Ako, personally, nalipay ko because ganahan ko nga napasay mahatag magod sa mga tao. Samantala, usap-usapan na ang magiging malakas na katunggali ni dating Pangulong Duterte sa pagkamayor sa syudad ay ang kakabitiw lang bilang chairperson ng Civil Service Commission na si Carlo Nograles. Dumating si Nograles sa tanggapan ng COMELEC kahapon, hindi para mag-file ng kanyang COC kundi upang samahan naman ang kanyang pinsan na si Councilor Javi Garcia Campos na naghain ng kanyang COC sa pagka-congressman sa 2nd District sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas. Rest assured, no, ang pagdagan ako pagka-congressman, ako ang lihukan ang kaugmaon sa tuwang dakbayan, ilabi na sa Distrito 2. Marami rin ang nagpasa ng kanilang kandidatura noong Sabado, kabilang ang isang pastor ng isang religious group kasama ang kanyang ilang miyembro na tatakbo sa iba't ibang posisyon. If I have given the privilege to serve as your mayor, I will focus on 5 core areas vital to our city's progress. Number 1, free hospitalization at Southern Philippines Medical Center. Libreng pagpa-ospital sa Southern Philippine Medical Center para sa lahat. Mayroon ding isang social media content creator ang nag-file ng COC, si Rueno Caballes alias Boy Isog. Inaasahang kasama sa mga hahabol sa pagpapasa ng kandidatura ngayong huling araw ng COC filing ay ang kampo ng mga Nograles. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbitiw na si Attorney Carlo Nograles bilang chairperson ng Civil Service Commission o CSC, epektibo kahapon, October 7. Sa liham kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi ni Nograles na naging mahirap ang desisyon na ito para sa kanya. Bagaman walang nabanggit sa sulat na may plano itong tumakbo sa 2025 midterm elections, ngunit inihayag nito na papasok ito sa panibagong landas ng public service. Hinirang ni Pangulong Marcos Jr. si Nograles na chairperson ng CSC noong Hunyo 2022. Bunsod ng resignation ni Nograles, tatayong acting chairman ng CSC si Attorney Eileen Lizada. Magtutuo sa 2025 local election sa Marikina City ang mga Teodoro at mga Kimbo. Naghain na ng kandidatura sa pagiging kinatawan si Miro Kimbo, dating kongresista at asawa ni incumbent Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Naghain na ng Certificate of Candidacy o COC para sa pagiging kinatawan ng 2nd District ng Marikina City ang dating kongresistang si Miro Kimbo.
Kung mananalo, papalitan niya ang maiiwang pwesto ng asawang si incumbent Representative Stella Kimbo na tatakbo namang alkalde ng lungsod ng Marikina. Ayon kay Kimbo, sa una wala silang balak na mag-asawang sabay na tumakbo sa halalan. Gayunman, kinailangan nilang gawin ang desisyon dahil hinaharang umano ang mga proyekto nilang nais maipatupad sa kanilang distrito. Tila rin umano binubura ang mga Kimbo sa Marikina. Kinakailangan talaga na ang mayor at ang congressman nanggagaling sa isang grupo. We sort of decided a year and a half ago nung napansin namin na imbis na pabayaan na lang kami sa aming distrito, talagang gusto kaming burahin ng mayor doon sa Marikina. May lumipat siya sa aming distrito na hindi naman siya taga sa amin at nakipag-alyansa sa iba sa usapin talaga para mawala na mga Kimbo sa Marikina. Itinanggi naman ni Marikina Mayor Marcy Chodoro ang mga aligasyong ito. Hindi ganun ang eleksyon, walang binubura na kandidato. It's a democratic process. Ito'y para sa tao at kung ano yung kailangan ng tao. Hayaan nating mamili ang tao ng pinakamagaling na maglilingkod sa kanila. Hindi ito tungkol sa pagbubura ng isang kandidato o mga kandidato sa isang lugar. It's a democracy. Una nang nakapaghain ng COC, si Mayor Marcy para sa pagkakongresista sa Marikina City 1st District. Samantalang ang asawa naman itong si incumbent Marikina City 1st District Representative Maan Chodoro, naghain na rin ng kandidatura bilang alkalde naman ng Marikina. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sunod-sunod ngayon ang mga pagdating sa NCR COMELEC Office sa San Juan City ng mga nagnanais na maghain ng kanilang kandidatura sa pagkakongresista. At para sa detalye, naroroon ang ating kasamang si Rosalie Coz live. Rosalie, ilan na ang nakapaghain ng COC para sa congressional districts ng Metro Manila? Ella, as of 11:30 a.m., 7 na ang nakapaghain ng kanilang Certificate of Candidacy o COC para sa legislative districts ng Metro Manila. Sa kabuuan, 76 na ang COCs na natatanggap ng COMELEC NCR office mula October 1. 33 ang congressional districts meron ang Metro Manila. At hanggang mamayang 5 p.m., tatanggap ng COC ang COMELEC NCR office. Sunod-sunod nga yung naghain ng COC mula kaninang pasado alas 8 ng umaga at hanggang ngayong alas 11 ng umaga. Kabilang na sina incumbent Manila 3rd District Representative Joel Chua na sinamahan pa ng kasalukuyang Manila Mayor Hani Lacuna. Gayon din si dating Congresswoman Alexandria Queenie Gonzales, may bahay ni incumbent Mandaluyong City Representative Neptali Boyet Gonzales. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Kasalukuyang inaantabayanan ngayon sa COMELEC office sa Negros Oriental ang paghahain ng kandidatura ni Pamplona Mayor Janice Digamo. Si Mayor Janice Digamo ang byuda ng pinaslang na si dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Samantala, naghain na rin ng kanyang COC si Negros Oriental Governor Chaco Sagarbarria. Mula sa Dumaguete City, ang detalye alamin natin kay Lalaine Moreno live. Lalaine, kumusta na yung sitwasyon dyan sa last day ng filing ng COC sa Negros Oriental? Alam, medyo sumikip ang opisina ng Provincial COMELEC ng Negros Oriental sa huling araw ng filing ng COC ngayong araw dahil nga marami pa rin mga aspiring candidates ang naghabol para sa last day ng filing ng COC. At dumating na rin dito sa COMELEC Negros Oriental si Pamplona Mayor Janice Digamo, ang byuda ng pinaslang na si former Governor Ruel Digamo para sa kanyang para maghain ng kanyang COC. Ayon kay Mayor Janice ay tatakbo siya bilang congresswoman ng 3rd District ng Negros Oriental. Inaasahan natin na makakalaban niya dyan sa pagiging representative ng 3rd District sa House of Representatives ay si retired Colonel Ray Lopez na isang independent candidate.
si Janice Teves Gaston ng Liberal Party na kaalyado sa politika ni Pride Henry Teves. Kanina, naghain rin ang kanyang COC si current Governor Chaco Sagarbarria kasama ang kanyang tatay na si Chiquiting Sagarbarria na tatakbo naman bilang mayor ng Dumaguete City. Sa pagiging gobernador, ang inaasahang magkakalaban sina former Governor Pride Henry Teves, Stephen Tubalia, ang religious leader na si Jo Marie Jaus at ang re-electionist governor na si Chaco Sagarbarria. At halos lahat ng mga kilalang tao at personalidad dito sa Negros Oriental ay nakapaghain na ng kanilang COC ngayong araw. Yan muna ating balita mula rito sa Dumaguete City. Balik sa iyo agad. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga personalidad na maghahain ng kanilang COC sa huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy sa Davao Comelec Office. Kabilang sa mga naghain ng kanilang kandidatura sa Davao ang nagbitiw na Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles at ang kanyang kapatid na si Attorney Migs Nograles na representante ng PBA Party List. Kapwa magkakalaban ng mga ito sa darating na eleksyon, ang pamilya Duterte. Mula sa Davao City, makibalita tayo kay Marisol Montaño live. Marisol, sa anong mga posisyon ang tatakbuhan itong sina Carlo Nograles at Attorney Migs Nograles? Yes, si dating Commission on Civil Service Commission Carlo Nograles ang makakatunggali ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mayoralty race sa Davao City, habang ang kapatid nito na si Attorney Migs Nograles naman ay tatakbong congresswoman ng 1st District. Bandang alas 9 ng umaga nang dumating ang mga Nograles dito sa tanggapan ng Comelec Davao. Unang naghain ng kanyang kandidatura si Attorney Migs Nograles bilang congresswoman ng unang distrito. Mahigpit na mga kalaban niya sa posisyon ay si Congressman Paulo Pulong Duterte. Sumunod ay si Carlo Nograles upang maghain naman ng kanyang kandidatura sa pagiging alkalde sa lungsod. Ayon kay Nograles, ito ang naging dahilan kaya nagpasya siyang magbitiw bilang chairperson ng Civil Service Commission. Yes, I filed my certificate of candidacy para makahatag kita ng choice sa Davao. Bagaman malakas ang kanyang kalaban, marami aniyang nagkumbinsi sa kanya para tumakbo. Kabilang sa kanyang plataforma ay ang pagsasaayos ng drainage system ng Davao na matagal na aniyang problema ng lungsod. Dagdag nito, kailangan ng malaking budget para sa pagsasaayos ng drainage system na kaya kailangan ng suporta mula sa nasyonal. Ela, sa kabuuan, aabot na sa 81 ang nakapaghain ng kanilang Certificate of Candidacy dito sa Comelec Office sa Magsaysay Park. Balik sa iyo, Ella. Marisol, may mga umuugong na balita na nag-withdraw na ng kanyang kandidatura dyan sa Davao si dating Pangulong Duterte para tumakbo umano sa national position. May nakuha ba kayong impormasyon ukol dito? Ella, nakausap natin sa Attorney Shadiani Ibrahim, Comelec officer dito sa Comelec office ng Davao. Aniya, wala pang confirmation dahil wala pang pa-file ng withdrawal sa kanilang tanggapan. Ella. Alright, maraming salamat, Marisol Montaño. Naghain na ng kanyang Certificate of Candidacy si dating Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ngayong umaga ng Martes, October 8. Kasama ni Dumagoso ang kanyang running mate na si Chi Atienza, anak ng dati ring alkalde ng Maynila na si Lito Atienza. Sa kanyang Facebook post bago ang kanyang pag-file ng COC, sinabi ni Dumagoso na ito ay bilang pagtugon sa matinding panawagan ng mga Manilenyo na muli niyang pamunuan ang Kapitolyo ng Pilipinas. Huling naglingkod bilang local chief executive ng Maynila si Dumagoso noong 2019 hanggang 2022 bago ito tumakbo, ngunit nabigong manalo sa 2022 presidential elections. Nakapanumpa na bilang bagong secretary ng Department of the Interior and Local Government si dating Cavite Governor Juanito Victor o John Vic Remulla. Kanina, formal nang inianunsyo ng Malacanang ang pagkakatalaga kay Governor John Vic Remulla bilang bagong kalihim ng DILG
kapalit ni dating Secretary Ben-Hur Abalos na tatakbong senador sa darating na 2025 elections. Kahapon ay nag-withdraw ng kanyang kandidatura si Governor Remulla kasunod ng kanyang bagong appointment sa DILG. Kasama rin niyang nag-withdraw ang katandem na si Vice Governor Athena Tolentino, ang pamangkin ni Senator Francis Tolentino na siya namang magsisilbing acting governor ng Cavite para sa nalalabing termino dapat ni Remulla. Hiniling ng Bangsamoro government sa Korte Suprema na muling isama ang probinsya ng Sulu sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon sa Bangsamoro government, naghain sila ng mosyon sa Supreme Court para sa hiling na intervention sa kaso upang mailatag ang kanilang pleadings at mga dokumento. Ang hakbang ay kasunod ng desisyon ng Supreme Court na pagtibayin ang legalidad ng Bangsamoro Organic Law o BOL at ang paghiwalay ng Sulu sa rehiyon. Matatandaan noong 2018, ipinadeklara ni Nooy Sulu Governor Abdusakur Tan II na unconstitutional ang BOL dahil kailangan anyang amyendahan ang saligang batas upang ma-abolish ang Autonomous Region in Muslim Mindanao Region o ARMM. Giit ng Bangsamoro government, hindi pa final and executory ang nasabing desisyon at hindi pa naman nabubuo ang rehiyon ng matalakay ang kaso, kaya umaasa silang pagbibigyan ng kataas-taasang hukuman ang kanilang mosyon. Walang alis guo na naghain ng Certificate of Candidacy kahapon sa bayan ng Bamban. Ang acting mayor at dating konsehal na si Erano Dizon Timbang ang nakita naghain ng kandidatura. Gayunman, ilan supporter ni Guo ang umaasang tutuloy ito sa pagkandidato. Narito ang report ni Nestor Torres. Sa kabila ng mga kontrobersya, umaasa ang ilang residente ng Bamban-Tarlac na muling tatakbo sa pagka-mayor ang ngayon nakakulong ng dating alkalde na si Alice Go. Kamakailan, ipinahayag ng abogado ni Go na nais umano nitong muling kumandidato kahit pa ito ay nasa piitan. Gayunman, sinabi ng Commission on Elections o COMELEC na bagaman pwede nilang tanggapin ang kanyang Certificate of Candidacy o COC, madidisqualified pa rin ito malibang makakuha ng Temporary Restraining Order o TRO. Gusto kong tumakbo siya dahil magandang manungkulan. Dahil kahit sinasabi nilang Chinese, ang tao ng Bamban, mahal na mahal si Mayor Alice yung mga tao. Mabait manungkulan. Kami karamihan dito sa Bamban, gusto pa rin siya si Madam, si Mayor. Kasi nga, dahil marami na rin siya nagawa dito sa Bamban, 2 taon pa lang siya. Kaya karamihan dito sa Bamban, gusto pa rin siyang tumakbo. Samantala, naghain naman ng kandidatura si Bamban Acting Mayor Erano Dizon Timbang. Siya ang pumalit sa pwesto ni Guo nang madismiss ito dahil sa patong-patong na kaso kaugnay ng pagkakadawit sa anomalya ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Bamban. Sa isang pahayag, sinabi nito na tatakbo siya para maibalik ang kaayusan sa kanilang bayan. Nais din anyang maibalik ang respeto ng buong bansa sa kanilang munisipalidad na nakilala kamakailan dahil sa mga iligal na gawain. Bagaman may natitirang supporters, mayroon ding ayaw na bumalik sa pwesto si Go. Mas maganda hindi na. Bakit po? Ang daming kaso sir, dapat ayusin niya muna yung kaso niya bago siya mag-file ulit dito. Tapusin mo muna. Hindi na niya matututukan kung mananalo man siya ng mayor dito, kawawa lang yung Bamban. Wala na ng mayor. Nakakulong? Oo, nakakulong. Mas mabuti hindi na muna siya magpapail ng kandidatura niya para hindi magulo. Magkakagulo lang dito Ngayong araw, October 8, ang huling araw ng filing ng COC, kaya maghihintay umano ang mga taga-suporta ni Go sa paghahain nito ng kandidatura. Nestor Torres, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang bumiyahe mamayang hapon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungo ng Lao PDR para dumalo sa gaganamping Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit 2024. Dito, inaasahang tatalakayin ni PBBM ang ilang mahalagang issue sa ASEAN. Mula sa Lao, naroroon ang ating senior correspondent na si Nel Maribohok live. Nel, ano yung unang schedule ng Pangulo pagdating dyan at ano-ano ba yung mga isyong tatalakayin sa ASEAN Summit? Ang mga issue sa rehiyon na nakaka-apekto sa ASEAN countries ang pangunahing tatalakayin dito sa 44th at 45th ASEAN Summits and related summits na gaganapin nga dito sa Lao PDR. Ang pagpunta ng Pangulo sa Lao ay bilang tugon sa imbitasyon ni Prime Minister sa si Pandoni na siyang ASEAN Chair ngayong taon. Ang ASEAN Chair team ngayong taon ay ASEAN Enhancing Connectivity and Resilience. 16 leaders led engagement ang dadalawa ni PBBM sa loob ng 3 araw. Sa unang araw ng summit bukas, pagkatapos ng opening ng 44th ASEAN Summit, agad na magsisimula ang plenary session. Sunod, 45th ASEAN Summit Retreat Session kung saan dito talakayin ang regional at international issues. Mamayang hapon ang departure ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. papunta dito sa Lao. Abangan natin ang kanyang departure speech. Sa unang schedule ni PBBM, pagdating mamayang mga late in the afternoon, ay aharap siya sa Filipino community. Kung sa kapataraan niya Pilipino ang nandito sa Lao, ng mga nagtatrabaho bilang professional at mga household workers. Sa pag-alis ni PBBM papunta dito sa Lao, ang itinalagang magiging mga caretaker ng Pilipinas ay sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. At tuloy tayong magbibigay ng update aga sa mga susunod na araw sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa ASEAN Summit, dito sa Lao PDR. Yan muna ang ating update. Balik sa studio. Aga. Alright, maraming salamat, Nel Maribohok. Magsasagawa ang Pilipinas at 5 pang bansa ng exercise sama-sama sa Hilagang Luzon. Kasama sa isasagawang joint exercise ang Estados Unidos, Australia, Japan at Canada habang magpapadala naman ng observer ang United Kingdom. Layunin ng pagsasanay na palakasin ang ugnayan ng mga hukbong dagat ng mga kalahok na bansa. Ilan sa mga aktibidad ang pagpapadala ng supply sa mga barko sa oras ng operasyon o kalamidad. Magkakaroon din ng sabayang paglalayag sa mga karagatan sa Hilagang Luzon. Bagamat tumutol ang China sa hakbang na ito, ipinagpatuloy ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa ang military drill na nakikitang makakatulong sa pagpapadala ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Inaasahang dadami pa ang bilang ng mga Pinoy na nais magpa-repatriate mula sa Lebanon. Ito ay sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa naturang bansa. Ang detalye sa report ni Asher Katapan Jr. Patuloy ang repatriation program na isinasagawa ng pamahalaan sa mga Pilipinong naiipit sa walang tigil na pag-atake ng Israel sa Lebanon. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, may mga nakatakda na ring umuwi sa bansa ngayong buwan, habang mahigit 200 pa ang sumasailalim na lang sa proseso ng Lebanese immigration authorities. We are slated to bring home together with the DFA and the OWA around 151 so far and counting. It's a fluid count for the month of October. The plan so far is to book them on commercial flights as they have so been booked on commercial flights. And again, 107 in the shelters, and they're being taken care of by the DMW and the OWA.
Tiniyak pa ni Secretary Kakdak na nasa mas ligtas na lugar na ang mga apektadong Pilipino sa kaguluhan sa Lebanon. Kasalukuyan anyang kinukupkop ang nasa 100 Pinoy sa 3 shelter sa naturang bansa. Partikular na sa syudad ng Beirut kung saan nangyari ang mga panibagong pambobomba ng Israel, habang karamihan ay nais pa ring manatili sa Lebanon. Of course, the work itself, the need for work, the income that they get is there, but I would think there would be a higher calling or reason why they choose to stay behind. But having said that, yung personal safety is also a concern on our side. We care for our citizens, and so it's always imperative under the law, no, to provide and offer repatriation, safe, secure, and free repatriation services. Kinumpirma naman ng DMW na wala pa ring naitatalang mga Pilipinong nasawi o nasaktan bunsod ng mga kaguluhan sa Lebanon maging sa Israel. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inanunsyo ng pamahalang lungsod ng Seoul ang mga pagbabago sa kanilang pilot program para sa mga Filipina domestic worker matapos ang 1 buwang implementasyon nito. Layunin nito na mapabuti ang kalidad ng buhay at trabaho ng mga Filipina domestic worker habang tinutugunan ang mga issue na lumitaw sa unang yugto ng programa. Kabilang sa mga pangunahing revision, ang bagong sistema ng pasahod na magiging 2 beses ang sahod sa 1 buwan. Bukod dito, para sa mga manggagawa na may 2 tirahang pinagtatrabuhan, sisikapin na magkalapit lamang ang mga ito upang mabawasan ang oras ng biyahe. Bibigyan din sila ng lugar upang makapagpahinga sa kanilang break sa trabaho. Pinag-iisipan din ng pamahalaang lungsod na pahabain ang kontrata ng mga manggagawa. Target ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na muling magkaroon ng across-the-board increase sa kanilang mga healthcare benefits bago pumasok ang taong 2025. Ayon sa ahensya, sa 2025, plano nilang palawigin pa ang kanilang benepisyo sa iba pang malulubhang sakit. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Matapos ang 30% increase sa coverage rate ng lahat ng benefit packages ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth noong nakaraang Pebrero, ayon sa state health insurer, target nilang muling magkaroon ng across-the-board increase sa kanilang benefit packages bago matapos ang taon. Nakapaloob sa planong ito ang pagpapalawig ng healthcare coverage sa most burdensome diseases o yung mga sakit na malubha at malaki ang gastos. Kabilang dito ang pneumonia, severe dengue, acute stroke, chronic kidney disease, asthma, sepsis, ischemic heart disease, cataract at iba't ibang uri ng cancer. Talagang we are working very hard in PhilHealth to get there, no? Naghahabol talaga kami kasi more than 10 years, hindi na-increase yung packages. So, ngayon naghahabol kami. So, bago po matapos ang taon, ay makukumpleto na po natin yung at least top 10. Ganon din po yung nabanggit na bago matapos ang taon, yun pong possible another round of 30 to 50% increase. Samantala, suportado umano ng mga opisyal ng PhilHealth na ibaba ang buwan ng premium contribution ng mga miyembro nito. Ito'y dahil meron ng naipon ang ahensya na nasa higit 500 billion pesos na pondo mula sa monthly contribution ng mga miyembro. Sapat na nila ito para i-cover ang pangangailangan ng mga Pilipinong nagpapagamot na kino-cover ng healthcare packages. Ayon kay PhilHealth President Emmanuel Ledesma, ang panukala ay ibaba sa 3.25% ang monthly contribution mula sa kasalukuyang 5%. Kapag naisakatuparan nila ito, nasa higit 40 billion pesos kada taon ang mababawas na gastos sa lahat ng contributors. Gayunman, nakadepende pa rin sa Senado kung aaprubahan ang panukalang batas para ibaba ang premium contribution. Basta from our end, fully supportive kami, and then we leave it up to them. And definitely, once that bill is passed, we will definitely follow, and we will be happy. We'll be happy for the people, no?
Sa nakalipas na pahayag ni Senate President Cheese Escudero, sinabi nito na kayang ibaba ng PhilHealth ang premium nito dahil mas malaki ang naiipong pondo kaysa sa nailalabas na gastos. Sa ngayon, patuloy din nila ang state health insurer sa digitalization ng mga serbisyo nito sa publiko. Kasama sa ginagawang improvement ang paggamit ng artificial intelligence sa pagkolekta ng mga data. Katuwang dito ang Department of Information and Communications Technology o DICT. Kumpiyansa ang ahensya na magiging fully digitalized ang kanilang sistema sa termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Now, with the digital transformation systems po ng PhilHealth, we are targeting na mas mapabilis po ang pagbabayad sa mga hospital. Mawala na po yung mga RTH natin, mawala na o mabawasan na po yung mga scan documents natin na ginagamit. And at the same time, magkaroon po tayo ng magandang data na aakyat po sa PhilHealth. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinasinayaan na ngayong araw ng Department of Health ang makabagong cancer care facility sa loob ng East Avenue Medical Center sa Quezon City. Ito ay mayroong 5 palapag na gusali kung saan tututukan ang gamutan para sa mga pasyenteng may cancer. Mula sa East Avenue Medical Center, kumuha tayo ng update kay JP Nunez live. JP, ano-anong mga serbisyo yung pwedeng ma-avail ng mga cancer patient dyan sa bagong bukas na Cancer Care Center? Pangunahin dyan yung chemotherapy para dun sa mga cancer patient nga. Ang pinagkaiba ngayon dito, kung dati yung mga cancer patient ay nagpupunta pa sila dun sa iba't ibang mga pasilidad dito sa loob ng East Avenue Medical Center sa Quezon City. Ngayon, isang building na lang yung pupuntahan nila para nga dun sa gamutan sa cancer. Ngayong umaga nga ay pinasinayaan na ng Department of Health o DOH at ng pamunuan ng East Avenue Medical Center itong Cancer Care Center building. Sa pangunguna yan ni Health Secretary Ted Herbosa at mga opisyal ng EAMC. Isa itong 5-story building o 5 palapag na gusali na merong mga pasilidad partikular kung anong klaseng gamutan ang gagawin sa cancer patient. Isa dito ay yung pasilidad para sa mga nagki-chemotherapy kung saan nasa 50 chairs ang available para sa mga pasyente. Ayon sa EAMC, isa sa mga bago rin dito ay yung radiotherapy para yan sa mga cancer patient. Dati wala umanong machine ang ospital para sa radiotherapy ng cancer. Pero ngayon ay meron na itong Cancer Care Center. Sa 2028, target itong maging pangunahing referral facility para sa mga breast cancer patients. Ayon sa DOH, itong Cancer Care Center ay napakahalaga, lalo na yung gamutan sa cancer ay kinakailangan yan dahil yung cancer ay isa sa mga leading cause of death. Itong facility na to na nasa likuran natin mismo yung Cancer Care Center at sa ngayon meron ng mga cancer patient na nandyan sa loob at nagpapagamot dito sa East Avenue Medical Center. Yan muna ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Muling nabawasan ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho para sa buwan ng Agosto ngayong taon. Base sa latest report ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 4% o katumbas ng 2.07 million na mga Pilipino ang naitalang walang trabaho noong August 2024. Mas mababa ito kumpara sa 4.7% o mahigit sa 2.38 million na unemployment sa bansa noong Hulyo ngayong taon. Mas kakaunti rin ito kung ihahambing sa 4.4% na unemployment rate na naitala sa bansa sa kaparehong buwan noong 2023. Isa umano ang Chinese spy, si Guo Waping, na mas kilala bilang Alice Guo. Ito ang isiniwalat ng dating kaselda ng isa pang self-confessed Chinese spy
na lumabas sa documentary ng isang foreign news channel. Mula sa Senado, makibalita tayo kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, paano natukoy na isang Chinese spy umano si Alice Guo? Inilahad ni Senador Risa Ontiveros na nakipag-ugnayan sila at nakapanayan nila ang isang nagngangalang Wang Ugue. Siya ay isa umanong dating nakasama sa Zelda at naging matalik na kaibigan ni Xu Zhijiang na isang self-confessed Chinese spy na lumabas sa documentary video ng isang foreign news channel na Al Jazeera. Ayon kay Senador Ontiveros, chairperson ng Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, si Wang Fuzhui ay may hawak ng lahat ng files ni Xi Jinjiang kung saan kasama rin ang files ni Guo Waping o mas kilala bilang Alice Guo. Sa pagdinig ng Senado, pinakita ng mambabatas ang video ng kanilang interview kay Wang Fuzhui kung saan isiniwalas nito ang kanyang nalalaman kaugnay kay Alice Guo, partikular na ang pagiging isang Chinese spy o espiya nito. 其实佘志亮先生保管的解密档案的内容非常多，而且我也只是在他授权下解密了一部分内容而已。郭华平并不是什么特殊的，只是正好有一份他的国安背景的资料在里面。他的情况和佘志亮先生有很多相似的点，我也只能说到这里了，因为我不是佘志亮先生本人。按照我和佘志亮先生的约定，我只能透露这么多了，抱歉。 Dumalo sa Senate Committee hearing sina Alice Guo, kapatid nito na si Sheila Guo, Cassandra Leong at Sual Mayor Iseldo Kalugay. Sa unang pagkakataon naman ay haharap sa Senado si dating Philippine National Police o PNP Chief Benjamin Acorda Jr. Ito ay matapos makita si Acorda sa mga larawan kasama ang ilang personalidad na itinuturong sangkot sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Dumali rin dito ang 7 umano'y POGO incorporators na konektado umano kay Alice Guo at maging ang iba pang dati nang naimbitahan sa mga nakaraang pagdinig. Alinsunod sa Senate rules ay pansamantalang itinigil ang pagdinig ng Senado kay Alice Guo at iba pang mga kasama dito upang ipagpatuloy ang naudlot na executive session noong nakaraang Senate hearing noong September 24. Sa kasalukuyan ay eksklusibo at pribadong ang pagtitiyasat o pagtatanong ay sinasagawa ngayon ng mga senador kay Alice Guo kaugnay sa mga isyong kinasasangkutan nito. Nakatakdang ipagpatuloy ang pagdinig ng Senado mamaya anumang oras ngayon pagkatapos ng executive session. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Muling nagpatupad ng balasahan ang pamunuan ng Philippine National Police sa ilang matataas na opisyal sa kanilang hanay. Kabilang sa mga inilipat ng pwesto ay ang dating hepe ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Mula sa Kamkrame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, ano yung detalye nitong panibagong reshuffle na ipinatupad ng PNP? Magandang tanghali sa iyo, Aga. 8 senior officer ng Philippine National Police ang itinalaga sa bagong pwesto sa patuloy na balasahan ay pinatupad sa kanilang hanay. Kasama sa inilipat ng pwesto ay si dating CIDG Director, Police Major General Leo Francisco bilang pinuno ng Civil Security Group matapos umakyat bilang number 4 man ng PNP o Acting Chief Directorial Staff, si Police Major General Edgar Alan Ucubo. Samantala, itinalaga naman bilang bagong hepe ng Police Security and Protection Group o PSPG si dating Directorate for Intelligence Chief, Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. Si dating Highway Patrol Group Director, Police Brigadier General J. Kumikad naman ay itinalaga bilang bagong Acting Regional Director ng Police Regional Office 8. Itinalaga naman sa PRO-BAR o Pro Bangsamoro Autonomous Region si Police Brigadier General Romeo Macapaz, habang mula Pro-8 ay inilipat si Brigadier General Reynaldo Hombre Bueno sa Directorate for Operation.
Itinalaga naman si dating PSPG Chief Police Brigadier General William Segun bilang bagong hepe ng Highway Patrol Group o HPG. Mula Probar ay itinalaga si Police Brigadier General Prexy Tangawon bilang hepe naman ng Area Police Command Northern Luzon. Aga, epektibo ang balasahan bukas, October 9 ayon sa utos ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Aga? Maraming salamat, Leia Ilagan. Ganap ng batas ang panukalang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaninang umaga. Pangunahing layunin nito na mabigyan ng insentibo at suporta ang mga mamumuhunan sa defense industry. Ito ay upang mapalakas ang kapabilidad ng bansa na makapag-manufacture ng advanced military weapon at equipment. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., mahalaga ito lalo na sa gitna ng mga umuusbong na banta sa seguridad. The challenges we face today go far beyond traditional conflicts, and the need to develop technologies that will counter unconventional threats is more crucial than ever. Cybersecurity breaches, chemical attacks, radiological threats. These are more than hypothetical risks but pressing realities. Inianunsyo na ng Pag-asa ang formal na pagtatapos ng habagat season o ang pag-iral ng southwest monsoon sa bansa. Kasunod nito ay lalo pang lumalakas ang high pressure system sa bahagi ng Silangang Asya na siyang dahilan ng unti-unting pagpapalit ng weather pattern sa bansa. Bunsod nito, asahan ang pagpasok ng mas malamig na panahon habang ang bansa ay nasa transition period sa pag-iral naman ng northeast monsoon o hanging amihan. Ito ay posibleng ideklara na rin sa mga darating na linggo. Mabilis na lumakas ang Hurricane Milton sa isang Category 5 storm habang papalapit sa U.S. Gulf Coast ayon sa U.S. National Hurricane Center. Bunsod nito, isinailalim na sa evacuation orders ang Florida. Pinaghahandaan ni Florida Governor Ron DeSantis ang mga residente sa pinakamalaking evacuation effort sa loob ng ilang taon. Aabot ang bugso ng hangin hanggang 175 miles per hour. Inaasahan itong tatama sa lupa ng Miyerkules ng gabi, October 9 o Huwebes ng umaga, October 10. Naglabas na ng babala ang Philippine Embassy sa Washington, D.C., USA para sa 178,000 na mga Pilipino sa Florida dahil sa inaasahang pananalasa ng Hurricane Milton. Pinapayuhan ng embahada ang mga kababayan na tutukan ang updates ng National Hurricane Center at Federal Emergency Management Agency. Nakamonitor din ang Philippine Embassy sa sitwasyon at nakikipag-coordinate sa Philippine Honorary Consulate sa Florida, USA, gayon din sa Filipino at Filipino-American communities sa lugar. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ikalawang Tesalonika, Kapitulo 3, Versikulo 3 na nagsasabi, "Ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at sa inyo'y mag-iingat sa masama." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.